Kamusta mga tol? Eto na nga, Game 7 ang Spurs tsaka OKC mga tol, no? Ano ba ang posibleng mangyari sa Game 7? Habang tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay, game. Sa Game 5 mga tol, panalo ang OKC, diba? Tinambakan nila ang Spurs, 127-114. Pero sa Game 6, bumawi ang Spurs, tambak din eh, 118-91. Ito, sa stats muna tayo mga tol ha. Sa Game 5 kasi, napakarami talaga free throws ng OKC eh, no? 38 na free throws, samantalang ang Spurs, 32 na free throws naman. At pumasok din yung mga 3 points ng OKC sa Game 5 ha. 14 out of 32 sila sa 3 points, 43.8% mataas. Pero ang Spurs, 29.3% lang. Pero sa Game 6 naman, 11 out of 12 lang sa free throws ang OKC, ang konti. Ang Spurs naman, 21 out of 25 sa free throws. Tapos nabaliktad din sa 3 points eh, no? 10 out of 40 lang sa 3 points ang OKC sa Game 6, samantalang ang Spurs, 15 out of 41. Diyan pa lang mga tol, sa stats pa lang eh, no? Napansin nyo ba kung sino ang mas maraming free throws at kung sino yung mas maganda tinira sa 3 points, yung kadalasan yun na nanalo eh. Ganito kasi yan mga tol eh, no? Kung hindi nyo naalala, maraming questionable talaga ng cost nung Game 5, diba? Kaya nga ang dami nagalit nun eh. Pero nung Game 6 kasi, parang isang beses ko lang ata nasabi na, ay parang mali yung tawag na yun ah. Kung field goals kasi, pag-uusapan natin, 7 out of 19 lang sa field goals si Nana sa Game 5 ah. Pero 16 out of 70 sa free throw, sobrang dami eh, no? Kaya naka 32 points pa rin siya. Pero nung Game 6, ang laki ng pinagbago. 15 points lang ang ginawa ni Nana. Bakit kanyo? Nawala kasi yung mga free throws, diba? 6 out of 18 lang siya sa field goals, almost the same lang nung Game 5, pero 3 out of 3 lang siya sa free throws. Nakita niyo yung malaking pagkakaiba mga tol ha? Wala kasi tatay niya referee, di ba? Stoney Brothers, kaya ganon. Pero ito, tingnan niyo rin yung depensa ng Spurs kay Nana nung Game 5 mga tol ha? Kadalasan, solo-solo lang talaga at contested kadalasan yung mga tira niya. Kapag tinignan niyo shot check ni Nana mga tol, eto 4 out of 12 lang siya sa mid-range siya. Mababa yan mga tol. O yan, contested yan, no? Tukab na nga. At meron pang ginagawa ang Spurs na ganito, yung haharang sila sa daan ni Nana, pero ang gagawin nila, babalik din kagad sila sa tao nila. Ganyan, no? Kita niyo ba yon? O yan, pa sa tinan niya, sumalasak si Nana dyan, di ba? Humarang lang sandali si Vaseline, pero bumalik din kagad siya sa tao niya eh, no? Pero tingnan niyo siko ni Nana, lakas talaga ng tulak eh. Nakita tuloy yung bakal, contested pa rin naman niya, tungkab na nga. Yung ginagawa ng Spurs na yan mga tol, yung isang segundong help lang tapos babalik na kagad sa tao nila para makaiwas siya sa mga kikos ni Nana, di ba? Kasi dati, puro kikos, puro tribus yung OKC eh. Kaya tingnan mo, contested na naman yung tira ni Nana eh, patay naman yan. At consistent talaga yung 1 second help na ginagawa ng Spurs na yan mga tol, no? Parang panakot lang yung ginagawa nila eh. Kaya nakakahabol ng konti sa lateral yung dumidepensa, kaya contested palagi yung mga tira ni Nana sa midrange. Ang dami tinungkab eh. Kung naalala nyo mga tol, no? Nung mga unang laro sa series na to, diba? Hard double team palagi ang ginagawa ng Spurs. Kapag sumalaksak si Nana, dino-double team talaga nila palagi eh, no? Ngayon, 1 second lang ginagawa nila tapos babalik na kagad sila sa tao nila. Kaya contested na naman eh, tungkab na naman. Kaya halos lahat talaga na salaksak ni Nana, harangan siya dyan palagi kasi nga merong isang segundong tulong eh, no? Hindi naman niya ma-kick out kasi nakakabalik kagad yung depensa, di ba? Kaya pull up na lang tuloy, baldog na naman. Yan mga tol, no? Yan yung main reason kung bakit ang baba talaga ng field goal percentage ni Nana kahit sa Game 5, di ba? Maganda kasi talaga yung depensa ng Spurs sa kanya. Ang problema, 3 quarters pa lang eh, no? 17 na free throws na kagad si Nana. Grabe conception talaga eh. Nung hindi makashoot si Nana, nagsimula ng tumulong yung tatay niya referee, Stoney Brothers, di ba? At tumawag na nga ng foul, no? Tingnan niyo mabuti mga tol. Meron pa talaga foul dyan? Parang wala naman talaga eh. 7 free throws ang binigay ng tatay niyang referee, Stoney Brothers sa kanya ha. O kaya pa isa, bumagsak siya dyan sa tulak eh. Di parang foul ka dyan, tinulak mo yung anak ko eh. At dyan nagsimulang masira ang laro ng Spurs mga tol. Kasi nga, hindi nila madikitan si Nana, hindi mabunggu-bungguman lang eh. Konting dikit lang, tinatamaan yung mga pigsa sa katawan, umaaray ka agad eh. Parang foul na naman tuloy. Free throws na naman, penalty na kasi kaagad eh. Okay, like mong hype ka, ano na? Kanina pa ako nag-aantay ng like mo, hindi ka pa rin nag-like kasi mukha mo eh. Mag-like ka na! Ito sa Game 6 na to mga tol ha. Si Nana sa Game 6, sa midrange to mga tol ha. 5 out of 11 siya. Ang ganda ng simula niya. Ayan, tinan mo, patay ka dyan. Ito pa isa, tinatawa siya ni Vaseline ha. Ayan yung tulak na paborito niya. Ayan yung step back, contested niya, nakatapak pa sa linya, patay pa rin. Pero kung mapapansin nyo, yung depensa, wala na talagang hard double team, di ba? Kadalasan, solo-solo depensa lang. Tinan mo, contested yan eh, tungkab na nga. Tapos nandun pa rin yung sandaling tulong na ginagawa ng Spurs kagaya nung Game 5 ha. Contested na nga tuloy yan, tungkab na nga. Importante kasi talaga tumulong mga tol para mapigilan yung salaksak ni Nana, di ba? Tinan mo ganyan, no? Pero again, 1 segundo lang mga tol ha. Atras na naman kagad yung tulong. Tinan mo, kaya wala talagang kickouts eh. Turn around by the way, patay ka dyan. At yung malala, 0 out of 5 3 po si Nana sa Game 6. Kaya kita yung bakal portrait, tungkab na nga.
Eh, hindi naman talaga straight ni Nana ang 3 points mga tol no? 26% nga lang siya sa 3 points sa buong series laban sa Spurs At maganda pa palagi depensa sa kanya ng Spurs taas kamay palagi ha. Hindi na halos tumatalo ng Spurs kapag nagko-contest para makiiwas sa mga flop. Taas kamay na nga lang Kumbaga, honest defense na lang ginagawa talaga ng Spurs mga tol Kasi kapag nadali mo yung mga pigsa sa katawan niya, tutumba kagad yan. Di ba masakit kasi yun? Pipito na naman kagad yung tatay niya referee. Buong katawan pa naman niya may pigsa. Kaya ayun, maalat na naman ang shooting ni Nana sa Game 6. 15 points nga lang yung nagawa niya. Absent nga kasi tatay niya referee At tanong natin dyan, anong gagawin ng Spurs sa Game 7? At tingin ko rito mga tol walang babaguhin ng Spurs niya kahit konti sa depensa Kasi effective na yung ginagawa nila Huwag lang makikialam talaga ang mga tatay tsaka uncle na referee ni Nana Solo-solo depensa pa rin palagi gagawin ng Spurs dyan. Tapos nandun pa rin yung isang segundong tulong nila sa may free throw. Tapos babalik agad sila sa tao nila para hindi makakick out. Sa buong series na to, 38% lang sa field goal si Nana, napakababa niya mga tol At 26% lang sa 3 points, MVP pa yan. Pero doon sa dalawang panalo nila, tumira si Nana 12 free throw sa Game 3 at 17 free throw sa Game 5. O diba? Napakataas pa naman ang free throw percentage yan. 96.3%, 52 out of 54 siya. Dalawang beses pa na sumasablay sa buong series Tapos dito naman tayo kay Wembayaman mga tol For the first time sa series na to, nung Game 5, negative sa plus minus si Wembayaman mga tol. Kaya yun, tambakol sila doon. Lahat ng laro kasi series na to, positive siya palagi sa plus minus kahit natalo pa sila doon sa mga unang laro. Ganito yan mga tol no. Sa Game 5 kasi, 15 times lang tumira si Wembayaman 15 lang 8 doon galing sa loob. Dak. Tapos, 7 beses tumira sa labas, 5 doon galing sa 3 points. Walang pumasok kahit isa Portre, Baldog. Ang tingin ko talaga dito mga tol no, parang hindi talaga aggressive si Wembayama sa Game 5 Parang kulang sa gigil talaga Para bang pag nakita niya yung baka sa labas, titira na lang kagad na titira no, malambot kumbaga At yan yung naging problema nila sa Game 5. Again, lagi ko sinasabi na ayoko talaga nakikita na tumitira si Wembayama sa labas Kasi sayang yung cherry pero laki-laki Mga open naman yung mga ibang tira ni Wembayaman dito sa 3 points mga tol. Tulad yan, tingnan mo Pero wala talaga pumasok kahit isa puro baldog Yung mga na-shoot naman niya sa loob, 3 doon galing sa alley-oop. Alley-oop, dak. Yan yung isa pang reason kung bakit ayoko sana sa labas palagi nakapwesto si Wembayaman Anytime kasi kapag nasa loob siya, pwede lang i-alley-oop bigla sa kanya, diba? Obvious naman mga tol no. Kapag napasahan sa loob si Wembayaman na ganyan, GG na kagad yung ganyan. Kapag galing sa labas yung atake niya tulad yan, iibiti pa siya ng OKC. Tingnan nyo, tira, baldog na baldog talaga. Balibag tayong walang niya Ayun, 20 points lang nagawa ni Wembayama sa Game 5. 0 out of 5 3 points at minus 8 sa plus minus. Sa Game 6, anong malaking pagkakaiba? Meron ba siyang ibang ginawa sa Game 6? Actually, mas marami na siyang tinira sa Game 6. First quarter pa lang, 6 na attempts sa kagad yung ginawa niya Kaya kita niya, nakashoot kagad ng 3 points no? Yan yung malaking pagkakaiba talaga mga tol 4 out of 9 si Wembayama sa 3 points sa Game 6. Unang dalawang tira pa nga niya sa 3 points, pasok pa pareho At saka kita mo talaga mga tol, may kumpiyansa talaga siya tumira dito sa Game 6 Walang pag-aalin lang tira kagad pag nakita ang bakal. Ganyan Portre, patay ka dyan. Ang malaking tanong natin dyan, is it good or is it bad? Natira ng 3 points si Wembayaman. Biruin mo, siyam na 3 points sa tinira niya sa Game 6. Ang dami no? Ang simple sagot ko dyan mga tol, kapag bumapasok ang mga tira niya, syempre, it's good, diba? Pero pag puro baldog ang tira niya, syempre, it's bad. Barinig kita sa mukha Kasi mga tol, wala ka naman talaga magagawa dyan Mahilig talaga tumira ng 3 points si Wembayama. So anong pwede mong gawin? Wale! Ang pwede mo lang gawin dyan, magdasal ka na lang na pumasok yung mga 3 points si Wemby or else talo talaga Spurs kapag ganyan. Tingin ka mga tol, ang magiging deciding factor na lang dito kung magiging aggressive ba si Wembayama sa Game 7 o tatama rin siya kagaya nung Game 5. Kasi nitong Game 6 mga tol, makikita mo talaga no? Every time makakahawak ng bola si Wembayama, talagang gusto palagi titira kaagad siya Kahit pag nasa labas siya ng pasahan, makakita mo, atake kagad siya, ganyan, diba? So tingin ko talaga dito mga tol kapag tumira si Wembayaman ng 20 plus sa shot attempt sa Game 7, malamang manalo yung Spurs dun Pero kapag 15 pababa ang tira niya, malamang talo ang Spurs dun. Tapos yung depensa naman ng OKC kay Wemby mga tol, palaging malaki na ngayon, pinapataon nila kay Wembayaman, diba? Kaya bihira mo na rin makikita pumaposte si Wembayaman At saka kadalasan, Twin Towers palagi ang ginagawa ng OKC ngayon At tingin ko, ganyan din yung gagawin nila sa Game 7, Twin Towers pa rin. Tapos mga tol, sa rotation naman ng tao, si Corneto at si Wembayaman, ibinalik ng dati sa Spurs no? Sa kalahati palagi sumasab si Corneto ngayon Nung Game 5 kasi, last 3 minutes na ng first quarter nung ipinasok si Corneto, diba? Pero nung Game 6, last 5 minutes pa sa first quarter, ipinasok na kagad si Corneto kahit dikit yung laban
Ang pagkakaiba na malamang hindi nyo napansin mga tol, yung mga nakasabay ni Corneto sa loob, yun yung nabago eh. Nung Game 5 kasi ang kasabay niya, si De'Aaron Foxboy, si Vaseline, si Dillon Harper, tsaka si Cutter Bryant, di ba? Pero ito, nung Game 6, sino yung mga kasabay niya? Si Vaseline, si Castillo Buhangin, si Dillon Harper, tsaka si Jessica Don Johnson. Nagigas nyo ba yun mga tol ha? Ibig sabihin lang nun mga tol, nung Game 6, nakaupo si De'Aaron Foxboy nung ipinasok si Corneto ha? At si Castillo Buhangin na ngayon yung nasa loob. Ang ginawa kasi ng Spurs dyan, iniwan nila yung 4 na players nila na pwede nilang pandepensa kay Nana habang nakaupo sa iyong bayaman. Bakit ba ganyan? Para syempre, walang maging target si Nana sa depensa, diba? Katunayan yan, 3 sunod na sablay tinira ni Nana nung naupo na sa iyong bayaman. Puro contested pa lahat yun ha. 1 out of 4 lang sa field goal si Nana habang nakaupo sa iyong bayaman. Hirap na hirap talaga makashoot ang walang ya eh. Lamang lang ng isang Spurs nung naupo si Wemby, tapos nung bumalik na siya sa loob, lamang na sila ng 10 eh. Nakatatlong 3 points kasi ang Spurs doon. At yan talaga yung game changer sa Game 6 mga tol eh, no? 8 out of 40 sa 3 points ang Spurs sa first quarter sa Game 6. Samantalang nung Game 5, 12 out of 41 lang sila sa 3 points. Ganyan din yung nangyari nung third quarter ng Game 6 mga tol ha. Ang aga pinasok ni Corneto. Sino na naman ang kasabay niya? Si Vaseline, si KG Canaleta, si Castillo Buhangin, tsaka si Dillon Harper, di ba? 4 na players na pwede mag 1-on-1 defense palagi kay Nana. 10 lang ang lamang ng Spurs na nilabas sa bayaman. Napako 64 ang OKC eh, no? Hindi na naman sila makakashoot eh. Bigla nakamomentum ang Spurs kasi nga nakaka-defense sila palagi. Pero to be fair mga tol, may halong malas din kasi ang OKC that time eh. Kahit nga mga dakdak, niluluwa na ring eh, no? Pero nung lumabas si Corneto, 21 na lamang ng Spurs ha. Nagtuloy-tuloy pa ngayon nung bumalik si Bayaman, naging 18-0 run pa, tampak ang OKC. Ano bang ibig sabihin niyan mga tol? Nung Game 5 kasi diba, gumawa na naman talaga ang bench ng OKC eh. 40 bench points sila, 22 points si Cargot at napakataas na plus 80 sa plus minus eh. Tapos plus 29 naman plus minus si Kayson Wallace. Negative naman ang bench ng Spurs, negative 6 si Corneto, negative 6 si Barnes, negative 7 si Dillon Harper at negative 4 si Cutter Bryant. Pero sa Game 6 na baliktad talaga yung story eh. Yung bench na ng OKC ang negative ngayon. Minus 14 si Kayson Wallace, minus 18 si B1, minus 4 si Cargot. Puro negative ang bench nila eh, no? Pero ang bench ng Spurs positive naman ngayon. Plus 19 si Dillon Harper, plus 7 si Jessica Don Johnson, plus 13 si Corneto, plus 2 si Cutter Bryant at plus 5 si Barnes. Nagagets nyo ba yun mga tol ha? Ilang beses na kasi nangyari sa series na to diba? Kung sino ang bench na mas maganda nilalaro, yung kadalasan yung nananalo eh. So pagdating ng Game 7 mga tol, kapag naghalimaw na naman ang bench ng OKC, asahan nyo, panalo na naman ang OKC kapag ganon. Ang tanong natin dito eh, meron ba pagbabagong gagawin sa rotation ng OKC para sa Game 7? Actually tingin ko talaga dito mga tol, walay eh. Buong series na nilang ginagawa yung ganito diba? Kahit lamang pa yung Spurs, ipinapasok agad nila na maaga yung bench nila sa first quarter. Yung Spurs lang actually meron kadalasan ginagawa pagbabago sa rotation ng taon nila eh. At tingin ko, i-retain lang nila yung ginawa nilang rotation nung Game 6 na kapag pinasok na si Corneto mga tol, ang magiging kasabay niya palagi, 4 na players na pwede mag 1-on-1 defense palagi kay Nana. Ibig sabihin, wala si De'Aaron Foxboy sa loob kapag wala si Bayaman na nakaupo rin siya para walang target ang OKC. At panguli, syempre, referees, diba? Kita naman sa dami ng post na tinawag, diba? Sa Game 6, 14 post lang ang tinawag sa Spurs. Pero nung Game 5, 29 na post ang Spurs. Walang yan dami eh. Kapag nakialam na naman uli ang referee at pinituan ang mga ginagawang flop na Oklahoma City Flappers, patayin nyo na lang yung TV. Ibigay nyo lang yung posta sa pustahan nyo. Panigurado talo ng Spurs kapag ganon. O ano ba yung Magas? Mali kayo, mga tira mga referee.